manghula. Walang manggagawa in his right mind, in her right mind, na magbo-volunteer na ilagay siya sa pakyawan. Hindi ko po masasagot, sir, but Ako, sinasagot na kita. Ikaw, tanungin kita. Magkwentuhan tayo rito. Kahit nabutin tayo ng hating gabi. Papayag ka, ikaw magtataas ng kamay. Dole, gusto ko maging pakyawan na lang ako kaysa naman arawan. At yung pakyawan na yon, kailangan mo magtrabaho ng 12, 13, 14, 15 hours para ma-meet mo lang yung minimum. Would you do that? Kaya nga, kung sino man yung gumawa sa IRR, stupido. Stupido yung gumawa ng IRR na yan. Alam ko nasa labor code yan, pero sa IRR, siningit yung pakyawan. Kung sino man yan, he or she is so fucking stupid. Totoo yan. Alam mo, Madam Executive Director, for the past 20 years, at least ngayon makapagsalita na ako dahil ako po isa na, Ma'am, look at me. Don't look at her. I'm talking to you. If I'm talking to you, I'm addressing you. You have to look at me. Seryoso itong problema natin. Wag niyong gawing biro-biro at tumatawa-tawa ka pa dyan. At least ngayon, may magagawa na ako. Yung pakyawan palagi nireklamo. 12 hours. Kailangan magtrabaho yung isang manggagawa. 13 pa kuminsan. 14 hours. At kailangan magtrabaho silang parang kabayo. Bibilisan nila yung production. Kayod kalabaw. Kayod kabayo. Para ma-meet lang yung minimum. How's that? Ba't nakalusot sa inyo to? Akala ko ba meron kayong tinatawag na parang study? O ba't nakalusot mga to? Halos lahat po ng mga manufacturing company, I'll bet you, ganito po ang sitwasyon na mga manggagawa natin kinakailangan kumayod ng 12 hours or more para lamang ma-meet yung minimum wage. So akala ko may ginagawa kayong study. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ang gumagawa ng study? Sino yung, meron bang pumupuntang taga-dole na actual, na inuupuan talaga doon sa production line at nakakursumano, tinitingnan? O sige, magtrabaho ka dyan. Titingnan ko kung ilan ang kaya mo, kung yan ba'y pasok doon sa sinasabi ng amo mo na ikaw ikikita na maayos kapag nagpakyawan, kapag pumasok ka sa pakyawan. Meron? May umuupo taga-dole? Mr. Chair, by application po kasi yung pagdedetermine po ng if it is necessary to issue a piece rate or production standard, mag-a-apply po sa amin at Kaya nga, kung mag-a-apply halimbawa if necessary. Sige. sorry po, sir. Kung mag-a-apply po yung company, malalaman po namin. Pero kung halimbawang nag-inspect po ang Department of Labor and Employment at nakita nila na merong piece rate pero wala pong Ma'am, nalilis ka. order. Ma'am, sorry, nalilis ka. So, mag-a-apply yung isang company para maging piece rate ang kanila mga empleyado. Now, step by step tayo. Pagkatapos pa-apply, gagawa kayo ng evaluation, gagawa kayo ng study. Tama? May proseso. Ang tanong ko, ngayon, lundag na tayo doon sa dulo. Meron ba taga-dole, taga-National Wages and Productivity Commission, kayo yon, na pumupunta doon sa nag-apply na kumpanya o manufacturer para actual na mag-observe
Meron? Opo sir, doon po nila, kapag ka po nagkaroon na ng mga schedules, pupunta po doon yung aming staff at mag-o-observe po sila kung paano Okay. po ginagawa yung production process. At Okay. doon po, mag-compute sila on the basis of their analysis of the time and motion study. Yun nga po yung ginagamit nila sa pagde-determine ng production standard at saka ng piece rate. Pag nagawa na po nila yon, magko-call po uli sila ng meeting with the workers and management para po pag-usapan yun pong result ng kanila pong analysis base po sa time and motion studies. At pag nag-agree po yung labor and management, ang rule of thumb po na ginagawa ng board ay dapat yung mapapag-agreehan nila na computation ay hindi bababa sa minimum wage. Yun po. Baka yung mapupunta inspektor na bayaran. Kasi halos lahat po talaga, ma'am. Lahat ng napuntahan ko, lahat naman nagsusumbong sa akin dahil sila ay pakyawan, dihadong-dihado. Like I said, for the nth time, they have to put in 12, 13 hours para lamang ma-meet yung minimum at kailangan magtrabaho sila napakabilis. So kung sinasabi mo may puntang inspektor taga-Dole, baka binayaran. Sir, yun O pong kung hindi man, ma'am, patawasin mo, kung hindi man binayaran, meron ba kayong ginagawang follow-up afterwards, after 6 months o 3 months? Meron ba kayong ginagawang, kinakausap niyo ba yung mga empleyado? nasa jurisdiction po ng Department of Labor yung implementation process na po kung ginagawa po yon. But ang amin pong mga tao na nag-i-issue ho ng order, ang kanila hong basis ay 8 hours work po, yung kanilang ginagawang time and motion study. Ayun nga, ma'am, 8 hours, okay. Kaso nga, sa lahat ng kumpanya na puntahan ko, sa lahat ng mga manggagawang nakausap ko, whether dun sa mga hindi ko napuntahan, pupunta sa akin sa radio program ko, hindi kaya yung 8 hours sa pakyawan para ma-meet nila yung minimum. Kailangan sila mag-put in ng more than 12 hours. 12 or more. Ibig sabihin, nalulugi sila ng 4 hours sa overtime. Di ba? Ngayon, ituturo mo ako sa Dole. Sino sa Dole dapat ang pagalitan natin dito? Yun po kasing ginagawa namin na study, average of 8 hours po talaga yung tinitignan namin doon. So hindi po mag-i-issue ng order ang regional director kung hindi po masasatisfy yung requirement na 8 hours, dapat at least equivalent to minimum wage po yung kanilang matatanggap. Doon po siguro sir, kung mamarapatin nyo, kung doon po sa halimbawa meron po kayong nakita na establishment na ganon, pwede po nating tignan kung sila ay nag-apply ba sa amin para malaman kung na-issuehan talaga sila ng order ng regional director. Dahil kung hindi ho sila na-issuehan ng regional director at nagtatrabaho ho yung Ma'am, lahat na tao, napunta ko na-issuean sila. ano po kasi yon, violation po yon kung ano. Kaya nga, pero bakit na nakalusot? Ma'am, sabi mo 8 hours yung standard na sa piece rate para ma-meet nila yung minimum nila. Pag nag 8 hours sila, ang kikitain lang nila 300 pesos. Kalahati, wala pa sa kalahati or lampas kundi sa kalahati. That's why they have to put in more hours. At kailangan magtrabaho sila mabilis. Sobrang bilis dahil kung magbagal-bagal sila, abutin silang 15 oras. So kung sobrang bilis ang trabaho nila, pwede 12 hours, kuha na yung minimum. Pero kung yung ordinary lamang, tulad ng ginagawa niya sa Dole, naka-aircon kayo, type-type lang kayo, papirma-pirma, ay hindi. Baka 100 pesos lang. Buti kayo dyan sa National Wage Board, aircon kayo, may merienda pa, kompleto. Meron pa siguro kayo mga vacation leave, etc. Ito mga manggagawa, pinagpapawisan, nagkakasakit. Tapos, 3, 4 ang anak. Dami pinapaaral. Sila ang bumubuhay sa kumpanya. And yet, this company let them down. Compliments of you guys and Dole. Kayo ang naging instrumento sa pang-api. Totoo yan. Sorry. I don't know you, hindi kita kaaway dito. Nagagalit ako dahil
gumawa-gawa kayo ng polisiya na hindi properly implemented, hindi properly monitored, hindi pinag-isipan. Totoo yan. Kasi kung pinag-isipan nyo ito at pinagplanuhan, pinag-isipan, and then merong follow-through, then hindi mangyari ito sa ating mga manggagawa. So ano pong solusyon nyo dito? Kasi gagawa po ako ng batas. I-amend ko mga to. Even while we speak, meron dyan mga manggagawa by the hundreds and even thousands na sila ay pakyawan at sila ay naapi. And yet, you guys are not doing anything about it. Kung hindi pa ako nag-inspection, hindi lalantad mga to. So, anong plano niyo po, ma'am? Kaya nga, that's why we have this consultative meeting in aid of legislation para craft ako ng batas kung kinakailangan, bagong batas o tanggalin ko na yung piece rate na yan, i-amend, I don't know. That's why you're here, we're talking. Ano sa palagay niyo po? Salamat po, Mr. Chair. Kung mamarapatin po ninyo, kung okay lang po sa inyo na yung parang first step na pwede po natin gawin ay makuha yung mga pangalan po ng mga establishments na napuntahan po ninyo at nabanggit ninyo para po puntahan ng ating mga inspector sa Department of Labor and Employment, and at the same time kung makuha ho nila na talagang nag-PC rate ay pupuntahan po ng ating mga RTWPBs para i-check po yung kanilang existing ngayon, kasi kung yung existing ho nila ay talagang violative of the labor standards, i-correct po natin yung production standard nila at saka yung kanila pong PC rate. And in the meantime, baka ho gusto rin po ninyong reviewin nga po yung yung pag-issue ng piece rate at saka ng production standard through the TMS at saka facility evaluation. Kasi ho kami naman po, for example, sa RTWPBs at saka sa NWPC, ang polisiya ho kasi namin, hindi ho kami mag-i-issue ng hindi ho kami titingin ng production standard ng kumpanya kung nakita na ho ng DOLE na may violation po ng minimum wage. Kasi ho, alam naman natin na yung pag-issue ng production standard at saka doon po lalo na po doon sa facility evaluation, pwede ho kasing mabawas doon sa kanilang kikitain na minimum wage. Yung halimbawa ho, yung tulugan nila, yung pagkain, pwede hong ibawas yun. But kung nakita na ho ng inspector na outright nagva-violate ng ng labor standard, ipapakorek po muna yon bago ho sila pa-applyin sa amin para hindi po maabuso yung mga manggagawa. Salamat po. Yan yung sinasabi ko kanina sa opening statement ko, ipapakorek. So pag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, papaluin, hoy, i-correct mo yan. Pero pag si tauhan nagnakaw sa kanyang amo, kulong, qualified theft. Yan yung sinasabi ko. Bakit palo lang? Dapat kasuhan nyo, multahan nyo. Ba't ipapakorek? Don't use that word, ipapakorek. Parang binibaby-baby nyo mga magnanakaw ng mga amo. Per po sa aking mga kasamahan sa Department of Labor kung ano po yung mga penalties na pwede pong ibigay. Salamat. Meron na ba kayo na penalize? Can I see the data, the records? Meron na po ba kayo na penalize? Meron na ba kayo na kasuhan? Magkano na po yung na-penalize? Ilan ng kumpanya na penalize nyo? I need to see the records. Kasi pag wala, then alam na this, sabi pa nga nila, sa magkanong kadahilanan. Well then, sige, give me right now. Tingnan natin kung meron na kayo na penalize, namultahan, ilan na. Namultahan nyo na kumpanya kasi nga nag-violate doon sa sinasabi ni Executive Director Criselda sa piece rate na nag-apply sila at hindi nasunod kung ano yung nakalagay sa application nila, or nagpa-piece rate sila nang hindi naman nang wala naman silang permit. Meron kayong record na ganon? Ilan?
Mr. Chair, wala pa po tayo na-penalize on that. What we can penalize only is the violation of underpayment of minimum wage under Republic Act 8188. So Doon, bakit sa IRR hindi niyo sinama yon sa labor code na pag yung isang kumpanya nagsinungaling o nandaya doon sa piece rate, ito yung katapat na violation, then ito yung equals na multa. Wala pala kayong ganon. wala pa po, Mr. Chair. Baka ito po yung another opportunity para i-improve ang ating existing law. We can have perhaps an express provision on that para clear po din sa mga So in other employers. words, marami na mga magnanakaw, kawatan, mandurugas ng mga kumpanya, ng mga amo na hindi na paparusahan. Pinagsasabihan lang, hoy, baguhin mo yan. Huwag mo na ulitin. Ganun lang. Tama. Yan sabi kanina. Pero pag yung amo, magnakaw lang halimbawa, manufacturer ng tsinelas, isang pares na tsinelas, nako, qualified theft, kulong agad. Dalhin agad dun sa kay sarhento, tapos sarhento, pasa kay piskal, kulong na yan, wag na lumabas siya. Very unfair. That's why I have a bill pending, yung qualified theft. This time, wala nang dole-dole, korte. Pakulong yung mga kawatang amo. Meron tayong wage theft. Ha? Ano? Wage theft nga. Anong pronunciation na rin mo? No, sabi ko qualified theft ang ikakaso ng mga amo na nagnanakaw sa kanilang empleyado. Yung example ko, halimbawa yung isang empleyado sa isang manufacturing plant ng mga tsinelas, nagnakaw siya ng isang pares na tsinelas. Qualified theft yun, kakaso ni amo. Pero si amo magnakaw ng libo-libo sa kanyang tauhan, wala. Kaya nga sabi ko, meron akong wage theft na batas na ipinapasa. So, wala ko kayong ginagawa inspeksyon. Wala po. After na mabigyan nilang permit, sabi niya kanina, pinapasa sa inyo for you guys to do the monitoring. Meron ba kayong taong naka-assign dyan? Meron ba kayong coordination? Yung National Wages and Productivity ano tawag? Commission na Chair, para after na mabigyan ng permit, sasabihin nila sa inyo, o dole, ano po yung sabihin ng BWC? Bureau of Working Conditions po. Okay. So sasabihin nila ni Executive Director Criselda o Attorney Judalyn Aldi de Ocampo take over, monitor. Meron kang monitoring team? Meron po kami monitoring team. Ito po ang ating mga labor inspectors. So we have nationwide po ito. We have 1,200 labor inspectors. So nakikita po namin during the inspection yung mga piece rate na ini-implement ng mga employers. And we can also see ito yung mga below the minimum wage, at kapag may ganun po na finding, we have to impose we implement the minimum wage So po. you have 1,000 inspectors. 200 po na 200 labor inspectors. Nationwide po ito. Nationwide, 200 inspectors. Kaya nga kanina tinanong ko kung meron na huli ang inyong mga inspectors na yan ng violators at ilan na ang nahuli at namultahan. Sabi mo, wala kang record. Baka wala. Bibigay ko na sa dahilan. I'll give you an example. Sa Wanted sa radyo, nagreklamo yung mga tauhan. And then darating inspector. Mag-uusap si inspector at saka yung may-ari sa office. Paglabas ni inspector, may dala-dalang envelope. Wala na yung problema. Totoo yan. I'm not lying to you. Ganun palagi. Meron pa minsan, sabihin ko lang sa iyo, nagreklamo sa amin, sinamahan namin. Kasi pumunta sa amin. After na nag-file ng complaint, sinamahan namin. Pinalabas kami ng dole, taga-dole. Labas. This is just between the amo, dole, and the worker. Nasa labas lang kami kasi bawal doon ang camera. Paglabas, nakangisi na yung si dole.
Pakamot-kamot yung worker. Okay na, sir. Okay na. Gumaganon-ganon yung worker. Binanatan ko sa radyo ko, yung dole. You see? Sana yung ginagawa niyong inspection, hindi yung muro-muro. Yung tunay na inspection para sa mga kababayan nating naghihikahos. So who are these 200 people sa monitoring team niyo? What are their qualifications? 1,200? Wow! 1,200. Sobrang dami naman. Eh bakit hindi niyo masapul-sapul yung mga 200 or 1,200? 1,200 po nationwide. Jeez, sobrang dami niyan. Eh bakit hindi niyo masapul-sapul itong mga violators na pupunta sa kumpanya sa radio program ko araw-araw? Walang patid. Alam niyo po ba, 80% na pupunta sa programa ko puro work, labor related. Puro labor violations ng kanilang mga amo. Nasaan yung 1,200? Kaya nga sinasabi ko, yung sa 1,200, pag hindi sila nakapagpakita, I want, by next week, obligahin kita. Gusto ko, yung mga performance ng 1,200. Dahil kapag hindi, sibakin mo lahat yan. I'm telling you. Honestly, kung nanonood ngayon ng 1,200, be ready. Marami sa inyo masisibak. Hindi ako titigil. 1,200 and yet every single day, 80% pupunta sa akin up to 200 people. And 80% of that are labor rate related complaints. Wala kayo nasasapul doon. Kaya nga, ma'am, ito seryoso ako. Sulat mo, may ballpen ka dyan, papel. Gusto ko sa susunod na hearing, bigyan mo ako ng performance record ng 1,200 na yan. Marami akong stop, kahit naabutan ko 1 linggo, titingnan ko kung ano yung mga kumpanya na nasita nila at anong kumpanya ang mga na-violate nila at kung may improvement na, kung meron man silang na pagsabihan, kung nagbago na ba. Dahil kapag wala, I will recommend pagsisibakin mga lintik na yan. Inutil. Totoo po yan, ma'am. Okay? So clear tayo dyan. Now,